So yun guys, ating pakinggan itong maling paniniwala nito ni Tatay patungkol sa one save always save at ating ituwid po for the sake of truth. Huwag kayo maniniwala, once saved, always saved. Your sin in the past, your sin in the present, your sins in the future are all forgiven. That is not true. Alright, so malinaw po yung pagtutol niya. Huwag daw maniniwala sa one save always save. Tapos tutol siya sa past, present, future forgiveness of our sins. And mamaya, baliwala din para sa kanya yung pagdating sa sin. Okay lang daw yun. Happy go lucky, merry go around. So mamaya itutuwid po natin yan kasi marami siyang paratang patungkol sa one save always save. Kaya pala mali ang kanyang turo sa ganitong bagay. Pakinggan muna natin siya. That's not true. Imagine, hindi mo nakukumit yung sin, pinatawad ka na. Sarap ng buhay niyan. Kaya maraming Kristiyanong ganyan. Baliwala pagdating sa sin, pagdating sa kasalanan, baliwala kung sumausaw sa kasalanan. Why? He is a gracious God. Pinatawad na tayo ng past, ng present, ng future. Kaya ito, kahit happy-go-lucky tayo, merry-go-round tayo, okay lang. Anong okay lang? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Patatawarin ka kung magre-repent ka. Patatawarin ka. Pero no repentance, no forgiveness. Yan ang pinag tatandaan. Okay, so pagdating sa one save, always save, lagi po natin tatandaan, ang Diyos ang nagligtas at kapag ang Diyos ang nagligtas, imposible pang mapahamak ka. Hindi po papalya ang Diyos kapag siya po ang nagligtas. Kaya minsan ka naligtas, patuloy ka nililigtas. Kaya naman maliligtas ka kahit sa mga parating pang panahon. Ligtas ka minsan at yan ay magpakailanman. So mababasa naman natin yan sa Biblia. Tignan nyo dito sa mga Hebreo 9:12. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sa magandang balita Biblia din, nakasulat po dyan, upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Yung katubusan, yan yung kaligtasan, kapatid. At yan ay pang walang hanggan. Minsan, once, eternal redemption for us, save, always save po yan. Kung letra por letra, may bibigay naman tayo. So, paniwalaan nyo po, yung nasusulat sa Biblia, minsan ka naligtas, at yan ay pang walang hanggan na. Okay? Okay, pagdating naman sa forgiveness ng Diyos, that is eternally. Pero sa atin, sa panahon natin bilang tao, under the sun, there is past, present, future sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi meron ka pang kalayaan, you have a free will, meron ka pang laman, ikaw ay nandito pa sa laman, nananahan. Kaya kahit ligtas na ang isang sumampalataya kay Kristo, nakakagawa pa rin naman ng kasalanan. Pinahayag naman ng Biblia yan, bro. At ang proseso ng Diyos, kung kayo'y magkasala, ipahayag natin sa Kanya, siya'y tapat at matuwid na patatawarin at lilinisin sa lahat ng karumihan. At isa pa kaibigan, yung sinasabi mo okay lang yung magkasala dahil one save, always save, fallacy yan, paratang mo yan bro, kulang ka sa pag-aaral ng doktrina ng Biblia, kailanman hindi naging okay ang pagkakasala. Yung tunay na naligtas may Kristo Jesus sa kanyang puso, kailanman hindi natutuwa sa kasalanan, hindi niya nagawi ang kasalanan. Kung siya'y magkasala, mayroong tagapamagitan ng Panginoong Kristo Jesus, siya'y humihingi ng kapatawaran, patuloy nililinis sa kalikuan na luwalhati ang Panginoong Diyos. Ba't humihingi ng tawad? Para sa maayos na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Yun ay kung tunay ka pangangligtas na. Kung hindi ka pa talaga tunay na ligtas, magsisi ka na, sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, lubusan mo siyang tanggapin, yung perpektong ginawa niyang kaligtasan doon sa krus. Tanggapin mo ng taos sa puso mo. Magkasala ka, patuloy kang patatawarin, humingi ka ng kapatawaran dyan, at hindi ka na mapapahamak kailanman doon sa dagat-dagatang apoy. Kailanman, hindi talaga ganun yun kung paano mo naiintindihan ang one save, always save. Hindi yan lisensya sa pagkakasala. Kailanman hindi okay ang pagkakasala. Dinidisiplina, pinapalo, hinahampas, pinaparusahan ng Diyos ang kanyang tinatanggap na anak. Hindi siya nangungonsinte at merong kasalanan pang ang ikamamatay 'di ba? So nakita mo naman 'yan.
Si Haring David, di ba, isang tunay na mananampalataya, bagamat nagkasala, ay hindi nawawala ang kaligtasan. Sa kabila ng pagkakasala niya, ang nawala lamang sa kanya yung katuwaan ng kanyang kaligtasan. Okay? Kaya po totoo ang once saved, always saved, at totoo po yung kapatawaran ng kasalanan at yan ay magpakailanman at hindi okay ang kasalanan, paratang lang yan.